The Pod Network Entertainment. There's something about the energy of people being excited about books. Lalo na ang daming reports na hindi nagbabasa ang Pilipino. And so pagpunta mo doon, it's not true na hindi nagbabasa. It's just, I guess, maraming hindi nagbabasa. Pero pag nagpunta ka, nakikita mo marami nagbabasa. Oo, pero pagdating sa chismis, binabasa nila. Ayan, Pag nasa talaga. Facebook, yung mga balita, di ba? Siyempre, Oo. chismis yun The eh. amount of Oo. text. So nagbabasa pa rin Nagbabasa. ng Facebook, Ng Facebook. hindi book. Oo. Although baka less ngayon dahil sa TikTok. Oo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, career coach and Upwork expert at syempre ang ating guest, Carljo Javier ng Puma Podcast and yung pangalan ng podcast niya, naalala mo? The Imaginable Workplace. Yan. Yan. Salamat. Hello guys. Diba? Welcome back. Part 2. Part 2 ito ng kwentuhan natin kasi nga kwento mo nung part 1 naging sports reporter. Pero ikaw Short naging comic book writer. Comic book Naging writer. editor ka pa. Yes. Pag-usapan natin yung pagiging editor mo Sure. tsaka yung publishing industry. Sige. Nung nakaraan may Manila International Book Fair. Kumusta naman? Actually, masaya. There's something about the energy of people being excited about books. Lalo na ang daming reports na hindi nagbabasa ang Pilipino. And so pagpunta mo doon, it's not true na hindi nagbabasa. It's just, I guess, maraming hindi nagbabasa. Pero pag nagpunta ka, nakikita mo marami nagbabasa. Oo, pero pagdating sa chismis, binabasa nila. Ayan, Pag nasa talaga. Facebook, yung mga balita, di ba? Siyempre, Oo. chismis yun The eh. amount of Oo. text. So nagbabasa pa rin Nagbabasa. ng It's Facebook, Ng Facebook. hindi book. Oo. Although baka less ngayon dahil sa TikTok. Oo, sa Well, TikTok naman, hindi sila nagbabasa ro. Tumitingin lang sila ng mga sumasayaw. Oo. Ganon, di ba? Tama. Guys, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, and answer our poll questions. Tapos, i-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Si Zar, sa LinkedIn, meron Sa din siya. LinkedIn, Oo. follow or connect with me on LinkedIn. At saka nagre-reply ako palagi pag nag-reach out kayo sa akin. Oo. Ako sa lahat ng social media platforms, Stanley Chi, Suplado Motors, may Thursdays kami na road trip with Stanley Chi sa 1PH, Julius and Tintin. And of course, i-follow nyo rin si Carljo Javier. At Carl Javier with a C. Yan. Tapos, Puma Podcast, Yes. The Imaginable Workplace. Diba? Ikaw, Stanley, hindi ka ba nagko-comics dati? Oh, I used to be a cartoonist for the Manila I Bulletin remember. Oh. for O, at diba? least 15 years. Si Stanley, talented. I've been doing comic strips sa Manila Bulletin. Nakatatlong comic strips ako doon na title, iba-ibang characters. And then, I've written books din. I see those on Yun. the shelves many times. Oo, thanks Meron kang books ng books mo? 12. Well, 12 humor books. Alam mo ba, nakilala ko yung yung Baltic and Company at saka yung Pupong. Nakilala ko yung yung mga Cartoonist. cartoonist Oo. dahil sa kanya. Hinahatid ko nga sa Makati si Sir Ronnie eh. De, kasi Kasi childhood hero ko yun eh. yung pamangkin niya, sinama ko dun sa workshop ni Tonton Yang. okay. Si Pupong. Si Pupong. And then, na-meet din niya yung mga ibang cartoonists kasi nagpunta siya sa event ng mga cartoonists dati. Oo, medyo epal ako doon sa mga Oo. cartoonist events eh. So, Why not? ang mga writers ba, halimbawa, yung sa'yo, kasi Carl, seryosong writer ka eh. Comic book writer. Malaki ba sweldo ng writer? No. Tapos, eto nakakatawa. Nagpunta kami ng Singapore Comic Con. Yes. Ako, tsaka Albert or Rob Cham. I know Albert. May pinopromote namin at the time yung Best Philippine Comics. Pero, yung artist, pwede silang kumita dahil may commissions on the Yes. spot. Ah, Pwede mag-drawing talaga? ng ano. Pumunta. That's at the time, uso ang Guardians of the Galaxy. So, daming lumalapit. Draw nyo ang Groot. Tapos, Yeah. may bayad. Nasa blank cover Oo. ng comic books. Yes. Yung writer, wala namang, tulaan mo naman ako. Ganun. Walang on-demand service, especially for comics. Pero, kayo may hawak ng kung ano mangyayari sa characters ng drawing ng artist. Sa American comics, mas mataas ang rango ng writer kaysa sa artist, Yes. di ba? And in terms of IP and all this stuff. So,
medyo complicated siya kasi kung isipin mo, yung manual labor, ang tindi ng labor ng artist. Alam mo naman yun, Mm. di ba? Pero yung writer, parang less labor. Pero sa kanya kailangan galing yung ideas. Yung ideas. Ideally. Oo. Sino mas malaki sweldo, yung artist o yung writer pagdating sa comic books? Sa Pilipinas, Yeah. dapat split. Dapat Split, split. di ba? Oo. Oo. Maraming publishing companies na they give lump sum, they give Yes. royalties. Ikaw, ano kinukuha mo? Mix. So actually, nung nasa Anino ako, we tried to do it na merong advance and then may royalty. Okay. Hindi ba ito yung the rights to publish your work? So yung rights to publish the work, pwede mo i-limit. So mahalaga yung carving out what rights you give up. Mm. So kunwari, artist ka, meron kang libro, pwede kang maglabas na sa Pilipinas lang. Mm. So, kunwari, may publisher ka dito, pwede sila magbenta sa Pilipinas, pero kung may international na pumasok, pwede ka mag-negotiate with them. Mm. And then, iba yung rate mo Oo. sa international. Kasi, kailangan tanggapin natin na iba talaga ang kayang ibayad ng international sa local. Oo. But for aspiring writers or Oo. artists, minsan, natitake advantage sila Yes. ng mga big publishers na inisip, Yes. oy, baguhan lang to, wala pang break. Gusto niya magkaroon ng sariling libro. Yes. Sige nga, bigyan natin ng one-time, big-time na payment. Tapos wala na siyang habol sa royalties pag bumenta to. Yeah. Talaga, Sa akin hindi ka pwede mag-negotiate or Pwede ka mag-negotiate kung naiisipan mo. Pero like dahil as a- bago ka. As a young writer, Mm-mm. wala naman ako alam sa kontrata, may hinarap sa akin, ito yun, go na natin yan. Mhm. Oh, it's my chance. Oo, ito na yung Okay. big break So ko, you're sikat seizing ako. the Oo, opportunity diba? na lang. Tapos, hindi pa ako marunong magbasa ng kontrata, hindi mo pa alam. So, kaya hindi niyo sinasabi ko sa mga tao, tignan niyo yung kontrata, tignan niyo yung opportunities Yeah. niyo. Lalo na ngayon, kasi global market na eh. Mm-mm. May isang time nga dati, hindi ko babanggitin yung publishing ah. Isang grupo ng mga writers, mga bata ito. Usong-uso yung online na platform, Wattpad. Usong-uso. Ang ginawa, miniting sila sa isang conference room, lahat ng mga writers na yun, sabay-sabay inofera ng kontrata, pinicturan, and then, nagkaroon sila ng libro. Okay. Pero syempre yung mga bata, on the spot, pumirma sila ng Pinapirma. kontrata. Hindi muna inuwi, hindi muna pinakita sa magulang or sa attorney. So, Yeah. medyo, nung nalaman ko yun, bakit naman ganyan ang ginawa? Oo. Diba? Maraming ganyan. Tapos yung, kunwari, sasali ka ng contest, Mm-mm. tapos, nandun dun sa na, pag sinabit mo sa kanila, kanila na yun. Oo. Oh, okay. May mga ganon. So, kailangan talaga, kahit ano yan, aspiring, nangarap ka ganyan, aralin mo pa rin. So magandang tip yan, no? Oo. Kasi maraming na-excite na lang siguro, di ba? Super excited na publish yung work nila. So you really have to be very systematic and you have to also review Oo. the contract. Alam mo kasi pag artist ka, wala ka namang class na kontrata. Wala Tsaka, ka namang class na ganon. Yung Oo. negotiation skills, wala ang ganun ng Tama. artist. Parang basta ginagawa ko yung gusto ko, masaya ako. So you have also to learn how to negotiate. Oo. And for creators sa Pilipinas, especially authors, konti lang ang agents. Kasi wala tayong ganong system. Kasi ang baba ng capital Oo. in this space. Saka Okay. iniisip ng mga artist, kaysa kumuha ko ng ng manager, kakat pa sa kita ko. Yes. Ako na lang. Oo. Yeah. Kaya hindi niya alam yung rates na actual rates dapat na deserve niya. Hindi niya nakukuha kasi hindi siya marunong makipag-usap na maayos. Okay. Hindi siya marunong mag-negotiate. Hindi siya marunong magsabi na, o sige, drawing ko yan, pero bigay niyo sa akin ito, Yeah. ganyan. Diba? But also, pag tinignan mo kung gano'n ka, hindi naman sa i-defend ko lahat ng publisher, no? Oo. Pero, ang nipis din ng kinikita ng publishers kung 300 pesos, 500 pesos, magkano dyan yung printing and then yung distribution and all that. So, parang, again, medyo sympathetic ako sa all levels. Kasi Pareho. tinignan ko lahat. Pareho. Oo, eh. Kasi negosyo pa rin yan. Oo nga, maganda nga kontrata mo kung hindi bumenta yung libro, Oo. di ba? Kasi- Unless, Kasi sumugal din yung publisher Oo. sa'yo eh. dahil binigyan ka nga ng break. Kaya nga, ako, sa totoo lang, thankful ako na binigyan ako ng break ng mga publishers na nakatrabaho ko. Papasalamat ako na bumenta yung libro ko dahil sa mga readers. Pag hindi bumenta, sorry, publisher. Yeah. Diba? Ganun talaga eh. Ginawa ko naman yung Oo. trabaho ko, di Pero ba? yun yung sugal eh. Yun yung cost. Oo. Oo.
Anong papayo mo ngayon sa mga aspiring artists and writers na kasi hindi lahat ng publishing companies may staple na na contract na o lahat ng bagong writers namin ganito contract. Pag yung syempre kilala ka na namin, ito yung standard contract namin, di ba? Ako, so on one level, aralin niyo yung landscape. Tignan niyo kung saan kayo gagalaw. Tapos kung komikero kayo ganon or literary author, meron kayong booths, may mga events, ganyan, sasali-sali kayo doon para nasa eksena kayo, and then nami-meet yung mga tao, nakakuha kayo ng advice. And then kasi ang first experience ko was nakakuha ko ng publisher for my first book. And then yung second book ko, drama. Parang yung second book ko kasi tungkol sa heartbreak. Tapos feeling ko kailangan ilabas ko na siya. Pero pag nag-publisher ka, mga 2 years bago ilabas. So nag-independent ako. So inaral ko kung paano. Ano ba ang ginagawa ng publisher at every step na kailangan ko sila? Ay, hindi ko pala sila kailangan maglalabas ako. That was, I learned so much from being an independent in that moment. So ngayon alam ko, ano ba makukuha ko kung may publisher ako at kung ako yung gagawa. Kasi binibenta ko from my backpack, bit-bit ko siya sa lahat, ganyan. Ako nag-aasikaso ng accounting ko. Pero kapag may publisher ka, darating ka lang, pirma ka lang, ganyan. Pero mas malaking mas maliit yung kikitain mo kasi may cut yung publisher. Yes, so, yung thing is, ikaw bilang artist, may audience ka ba? Kung magpa-publisher ka, meron ka bang leverage to negotiate? Kunwari, meron kang libo-libong readers already on IG or whatever, does it make sense na mag-publisher ka? Yan. Kung independent writer ka na publisher, magkanong ini-invest mo para maglabas ng libro na 1,000 copies? Kung gusto mo mag-print, lalo na in this environment, hindi less than 50,000. Talaga? Oo. Hindi less than 50,000? Libro? Ilang pages mga yun? 100 something pages. Ang laki naman no. Talaga? Malaki talaga, pero sumusugal ka sa sarili mo. That's why mag-pre-sell ka, kuha ka ng pre-orders, tansyahin mo yung market mo, tignan mo na may audience ka. Ganun. 50,000 peso. 50,000 for the printing. Pesos. How about the copies 1,000? Depende. Ang daming variable yung klase ng papeling ngayon. Pero let's say mga 500 copies for that. Kasi ayaw mo naman mag-print agad ng 1,000. Okay. Sa tingin ko. Magkano usually kinikita ng nag-self-publish? Kung 50,000 ang nilabas mo, yung puhunan mo, mababawi mo within how many weeks or months? So ano lang natin, parang rather than a bulk amount, yung per piece mo, kung magkano yung printing cost mo. So for example, 100 pesos yung cost mo, bibenta mo yun ng mga 300, 400. Times 2. Times 2, times 3. Dapat diba? parang times 3. Kasi yung mga iba mong cost, i-cover mo pa. Kasi on top of that, baka may binayaran kang book designer o ganun. So maglalabas ka talaga ng pera kasi yung printing pa lang yon. Pero kunwari, hindi ka all around like ako, writer lang. So can you find a designer? Can you find a ganyan? So it's all of these different parts na kailangan mong isipin para kumita. Yeah. So ngayon ba nagbago ang ugali ng readers? Tingin ko marami sila. Like, pero naranasan ko to last book fair. Nakipagkita ko kay Ian Santamaria tsaka kay Leo Manggubat sa Summit. Ganyan, di ba? So they had this art book, yung Art of Ian Santamaria, yung nilabas sila. I think that was book fair. Basta, ganyan. Tapos, tinulak ako ng mga bata. Kasi, bakit? Kasi yung Summit, marami din silang pinapublish na Wattpad, mga ganun. Wattpad. Nakita nila, nandun na yung books na gusto nila. Tinulak talaga ako para makapasok sila sa booth. So, merong enthusiasm na hindi ko nakikita dati. So, mas agresibo mga bata ngayon. Mga readers. Tumabi ka dyan. Bibili kami ng libro. So, malakas pa rin ng Wattpad. Malakas talaga. Malakas pa rin. Ang humor, kumusta? Lakas. Di ba? Top yan eh. So, humor, comics. Of course, mataas cookbook. Di ba? Talaga? Comics, pati cookbook? Cookbook, tsaka Wattpad. 4 yun. Buhay na buhay ka doon. Talaga? Pero syempre,
wala akong sinusulat. Well, comics, but Stanley, cookbook ka na. ikaw, humor, malakas, di ba? Humor. Kaya lang So, bilis nagsara yung publishing. Nung pandemic, nagsara yung publishing na Mahirap. Oo. Hawak mo ba yung rights mo? Yeah, hawak ko naman. May I can write different titles naman na No, but yun, parang pwede mo siya i-republish. Ganun. pwede naman siguro kasi nagsara na Wala na silang hawak dun di ba? Pero Kaya lang parang hindi na okay yung mga jokes mo kasi nung sinulat ko yun, parang hindi for that na time. applicable ngayon Oo, sinulat ko yun for that time na bagay nung mga panahon na yun. Tingin ko naman may value yung tignan natin yung jokes from a certain time. Kasi appreciate natin sinulat siya noon. Ay, hindi nabasa ko. Okay. Oo. Kasi Stanley na lang pala yung problema, hindi yung panahon. Hindi. Hindi, kailangan lang niya na kailangan lang i-edit. na yun. Ganon. Pang 2024. Na pang ganyan. 2024. Kasi Tama. Nung sinulat ko yun, 2016, 2017. So, kung ano yung mga bagay nung panahon na yun. Iba yung humor Iba nun, yun di ba? iba. Pero ganyan din naman, kunwari sa comics, yung babasahin mo yung Paul Medina from 10 years ago, parang Ganun din. Iba rin yung mga ganun jokes, din. no? Iba rin yung mga I-edit kinokomenta mo na. niya, di ba? Oo. Iba na. Pero, pwede rin naman ikaw as a reader, ito pala yung concern niya nung panahon na yun. So, depende na rin. Ganun. So, ang saya ng kwentuhan natin, Zar. Pero, alam mo, all good things must come to an end. Di ba? Kung gusto niyo ng part 3, mag-message lang kayo sa amin. Ako gusto ko malaman kung magkano kinikita ni Carl. Carl. Oo. Di ba palagi mo tinatanong yun? As ano? Ang dami. Tanungin na lang kaya lahat. As an editor? 6 figures? Hindi. Mababa lang. Editor ng ano Kasi to part-time yun Ito, editor ng libro sinasabi mo? As the editor of Anino Comics. Okay. Oo. Editor ka pa rin ba hanggang ngayon ng Anino Comics? No, I stepped down. So, I did it for 5 years. Okay. Oo. Tapos ang job ko na is mag-acquire ng titles. Nung time na nagsimula ka sa Anino Comics, magkano sweldo mo nun bilang editor? 5 figures naman siya. Hindi. Yung 5 figures, maraming 5 figures. Pwede 10,000 pesos yun Oo Pwede ko siya isulat. Sige, isulat mo. Game! Sulat mo. Ano to Hindi naman to Anong taon nito? This would have been 2014. 2014. Ha? Talaga? Pero ano yan? Part-time. Part-time. So, okay lang. So, I was, nung time na yun, nagtuturo ako. Oo. And then, ito yung Sa sideline. Ateneo, magkano sweldo sa Ateneo? Hindi ko ma-compute. Hindi, yung parang yung lang. average. Kanyari, isang SEM. Ganito na lang. Bawat Unit. sa bawat kinsenas, sa one class na tinuturuan ko, Kala nyo wala kaming ballpen tsaka papel. Pwedeng isulat, i-type sa cellphone. Yeah. Pinapakita sa amin. May calculator dun. Mukhang malaki-laki to ganun din. pero ano yan? Ilang oras yan? Kaya lang isang klase. One class Isang klase hawak ko. lang 3 units lang. So, pagbalikan natin yung yung mga nagpapapansin sa'yo sa klase. Ano yung pinakagrabing ginawa ng isang estudyante sa isang teacher na naabutan mo? Pinakagrabing ginawa ng estudyante Oo, sa isang hindi na sa'yo teacher. ginawa. Sa Miriam, tapos talagang crush niya yung teacher. Anong ginawa? May mga stalker talaga sila. Talaga? May fans club yung mga ibang teacher. Tapos talagang sinusundan sila, sinusulatan. Medyo, I guess, kanya-kanyang way of expressing. Ano yung pinaka-wild na nabalitaan mo lately? Kasi dati, 20 mo, 2015, 2014. Yung ngayon, ito, 2024, ano yung pinaka-wild? Kasi may Telegram na tayo, may Instagram. Na ginawa ng estudyante. Oo. Hindi, the time is different Ang ano ngayon is yung, syempre yung mga Me Too things. Talagang, yung lumalabas yung mga ginagawa naman ng teacher, yung mga pumapatol. So, not good at all. So parang patibong pala yung mga ganyang ginagawa ng mga estudyante. Alam mo kasi, minsan, yung estudyante, they're free to do what they want.
Okay, whatever. Parang may crush sila, ganyan. But tayo yung adults eh. So, in any setting, whether it's school or work o ganyan, yung power dynamic mahalaga na ngayon eh. Parang it's not enough na sasabihin natin na well, gusto naman niya or nasa edad, even if nasa tamang edad. Parang kung malayo yung gap nyo, may maturity gap, may power relation gap, that's not fair. Like for example, sabi ko, imagine at my age, tas kunwari, mag-date ako ng subordinate. Or kahit hindi ko, di ba? Parang kapag nag-date ako ng executive, okay ba yun? Hindi, di ba? Weird yun. Pag nag-date ako ng mas mababa, weird din yun. So, lalo na akong teacher-student, parang bro, weird yun. Sa panahon ngayon, dati kasi parang accepted nila dati. Cute pa yun. May panahon na cute pa yun. Na parang kikiligin pa kayo nun eh. Oo eh. So yun, so medyo, I mean, I try to be above board in these things and I try and advise people na, kasi naging joke din among bros, like 15 years ago nung teacher ako sa all-girls school. Uy pare, di ba? Pare, nasa all-girls ka. Okay kumusta? Ganyan. But, you see them, they're like 15, 16 years, they're children. Dapat ganun yung perspective. So, mamaya kaklase ng pamangkin mo yung isa dun eh. Nakakahiya. Kaya kaharap sila ng kausap. Ganun. Sabihin, parang tito naman. marami naman sila pwedeng kausapin. Oo. Hindi mo lang pwedeng sabihin na pagka naghanap ko ng kausap, dito naman ako, di ba? Diba? Weird yun eh. Pag naghanap talaga ng kausap, Ba't may ganun kagad? Hindi, kasi Okay. So yan, guys. Thank you, Carl. Ang dami mo na-share sa amin. Like, heavy shit. Hindi, okay lang yan. Yung mga immortal, sigurado ko na-intriga sila at alam nila yan. Ikwento nyo kung sino yung mga college kayo crush nyo. Kayo mga lapitin. Oo. Iingat kayo. College crush, yung mga crush yung professor, ikwento nyo sa amin. Babasahin natin dito sa Office Confessions ng Underpaid. Okay? Kung meron. Oo, meron yan. Oo. Thank you, Carl. Thank you. Supportan ninyo, Puma Podcast. Kaibigan natin yan. Lahat ng podcast network, kaibigan natin. Di ba? So there you have it for Zardos Reyes, Carl Joe Javier. I'm your host, Stanley Chi. And this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.